Aling Lorna, kamusta po si Lele? Hindi pa rin po ba bumababa ang lagnat niya? Yung gamot po ba, nainom naman niya? Baka sa boses nga ni Althea, ang matinding pag-aalala para sa kalagayan ng kanyang anak na may dinaramdam na sakit ngayon. Tanging sa kapitbahay na si Aling Lorna niya na nga lamang, hinabili nito upang makapasok siya sa trabaho ngayong araw. Pasensya na po kung hindi ako makakauwi agad ngayon. Sobrang busy lang po talaga rito sa hotel at hindi ko po maiwan-iwan kaagad ang trabaho. Ani pa nga niya. Halos minuto-minuto siyang tumatawag kay Aling Lorna upang kamustahin ang anak na si Lele. Hindi kasi siya mapakali at mapanatag sa trabaho dahil ang tanging laman lamang kaniyang isipan ay ang kung ano na ang naging kalagayan ngayon ni Lele. Kumikirot nga ang dibdib niya dahil para bang sa bawat oras na hindi siya nasa tabi ng anak ay isa na itong pagkukulang bilang ina. Hindi rin siya pwedeng lumiban sa trabaho dahil maraming malalaking event ang gaganapin sa hotel bukas at naghahanda nga sila ngayon para roon. Ang dalawang napaka-importante at pinaghahandaan nila ay ang wedding reception ng isang politiko at ang auction na tanging mga bigating pangalan lamang ang makakadalo. Sinubukan naman niyang magpaalam ngunit pinagalitan lamang siya ng kanilang manager at pinagbantaan pa siyang tatanggalin sa trabaho kapag man sinunod ni Althea ang kagustuhin niyang lumiban. Hay naku iha, kanina ka pa nga niyan hinahanap Nakatulugan na nga niya ang paghihintay sa'yo. Kakakain siya kakainom niya rin ng pagkain. Kanina ka pa niya hinahanap talaga pero huwag ka mag-alala. Malambing na tugon ni Aling Lorna. Nabawasan naman ng kaunti ang pag-aalala sa puso ng dalaga. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Kung maaari lang talaga ay kanina pa siya umuwi at inalagaan ng anak. Ngunit alam naman niyang hindi mahilig magbiro ang kanilang manager. Kapag sinabi nitong tatanggalin siya sa trabaho ay talagang tatanggalin siya nito at hindi pwedeng mangyari yon dahil pahirapan na nga para sa kaniya ang paghahanap ng trabaho ngayon. Sige po, maraming salamat po Aling Lorna. Uwi na rin ako maya-maya. Dadaanan ko na lang si Lele dyan sa inyo. Sige iha, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Ngumiti si Althea kahit hindi naman ito nakikita ng matanda. Ibinaba na nga niya ang tawag saka siya muling napabuntong hininga upang pagaanin muli ang nakadagan na bigat sa kaniyang dibdib. Minadali na lamang ni Althea ang trabahong naiwan upang makauwi na rin siya at maalagaan ang anak. Pag-uwi nga niya ay sinalubong siya ni Aling Lorna na agad binuksan ang pinto ng kanilang bahay. O Althea, nandito ka na pala. Halika at pumasok ka na muna. Ginabi ka yata ngayon Kumain ka na ba? May ulam pa naman kami sa kusina. Malumanay, nasabi ng matanda nang papasukin niya ang dalaga. Ngumiti lang ng matamis si Althea kahit nabakas ang labis na pagod sa kaniyang mukha. Iniabot din niya sa ginang-ang dala niyang pagkain para sa kaunting pasasalamat niya rito sa pag-aalaga ng kaniyang anak dahil simula pa noon ay talagang hindi tumatanggap sila ng kahit na anong sohol na pera mula sa dalaga. Huwag na po Aling Lorna, busog na po ako Tanggapin niyo na lang po itong binili ko bilang pasasalamat ko po sa inyo. Kukunin ko na rin po sana yung anak ko. Malambing na wika niya. Tinanggap yun ng ginang nang may ngiti sa mga labi. Nagabal ka pa talaga. Iginaya na si Althea ng ginang sa isang kwarto at doon ay nasilayan nga niya ang anak na mahimbing na natutulog. May face towel pang nakalagay sa ulo nito upang bumaba ang lagnat. Marahan siyang umupo sa tabi ng kama at agad sinipat ang noo ni Lele bago niya ito nilapatan ng halik. Anak, nandito na si Mama. Malambing niyang bulong sa kamuling hinalikan nito sa pisngi. Kanina bumaba naman ang lagnat niya pero pagsapit ng gabi tumaas ulit. Baka may komplikasyon na ang bata iha.
Dalhin mo na lang kaya siya sa doktor. Nag-aalalang wika naman ng matanda. Tumango na nga lamang si Althea. Naisip din naman niya yon. Dadalhin ko na nga ho si Lely bukas, Aling Lorna. Baka mag-half day na lang po ako sa trabaho. Marahan na nga niyang kinarga si Lely at agad niyang naramdaman ang init ng lagnat nito nang magdikit ang kanilang mga balat. Sige ho, basta uwi na po kami. Maraming salamat po sa pagbabantay sa anak ko, Aling Lorna. Paalam nga niya habang maingat na karga-karga ang paslit. Nginitian siya ng matanda. Sige iha. Nga pala, bukas wala kami rito. May dadaluhan kaming family reunion kaya baka maghanap ka sa amin. Wika niya na ikinangiti lang ng dalaga. Nagsimula ng lakarin ni Althea ang daan tungo sa kanilang bahay habang karga-karga ang natutulog pa ring anak. Hindi naman malayo ang bahay ni Althea sa bahay nila Aling Lorna. Lalakarin mo lang ito ng 5 minuto ay makakarating ka na agad. Mama? Halata sa boses ng paslit ang panghihina nang magising ito. Humigpit din ang kapit ng maliliit nitong mga kamay sa leegan ni Althea sa takot na baka malaglag siya habang karga-karga ng ina. 6 na taon gulang pa lamang si Lele at pinag-aaral na nga siya ng dalaga sa kinder. 2 araw na itong lumiban sa klase dahil sa lagnat niyang pabalik-balik. Balak na talaga ni Althea na dalhin siya bukas sa ospital at ayaw niyang mahirapan palalo ang anak. Malapit na tayo sa bahay, anak. Binilhan din kita ng paborito mong pagkain at prutas. Pagaling ka na ha. Nag-aalala na si mama sa'yo. Malambing na sambit nga ni Althea habang hinahaplos-haplos ng marahan ng buhok nito. Magaling naman na po ko mama dahil nandito ka na po at yakap-yakap po kita. Marahang natawa nga si Althea sa sinabi ng anak. Sinabi yun ng paslit sa pamamagitan ng boses na halatang nangihina pa. Mama, pwede po bang payakap po ng mahigpit? Nilalamig po kasi ako eh. Hiling ni Lele na halos pabulong na lamang. Nagsisimula na ring manginig ang katawan niya kahit makapal na ang kumot na nakabalot sa kaniya ngayon. Kumirot ang puso ni Althea para sa kalagayan ng anak. Kung pwede lang na akuin niya ang sakit, ay tatanggapin niya ito ng buo. Makita lang na hindi na ito nahihirapan pa. Sobrang sakit para sa isang single mom ang makita mo ang anak na ganito. Wala kang karamay sa buhay. Walang makakaalalay sa mga ganitong oras. At sa bawat sakit, paghihirap at iyak ng anak ay diretsyong mapupunta sa'yo. Oo naman. Yayakapin ka ni mama hanggang sa gumaling ka. Laban lang tayo, anak ha. Mahinang sabi ni Althea habang idinikit nga niya ang pisngi niya sa pisngi ni Lele at tinahaplos ang likod nito na para bang kaya niyang pawiin ang lahat. Pati ang lagnat sa bawat haplos nga niya na yun. Mama, love na love po kita. Sana lagi niyo pong tatandaan yan. Kapag po wala na ako, wag po kayong umiyak ng umiyak ha. Mas lalo po kasi kayong pumapangit pag ganun eh. Mahinang bulong ng paslit. Parang huminto ang mundo ni Althea sa mga salitang iyon. Napatakip na rin siya sa kaniyang bibig upang pigilan ang bigla niyang paghagulgol habang naguunahan sa pagtulo ang kaniyang mga luha. Hindi niya alam kung bakit nasabi iyon ng anak. Hindi niya alam kung bakit bigla-bigla na lamang sinasabi iyon ni Lele sa kaniya. Pero sa bawat salita ay parang kutsilyong dumudurog sa puso ni Althea ang lahat. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, anak. Lalaban tayo. Bukas pupunta tayo sa ospital, ha? Nanginginig ang boses ni Althea habang tinatapangan niya ang kaniyang pananalita upang hindi panghinaan ang anak. Pagdating nila sa bahay, ay agad niyang inihiga si Lele sa kama upang makatulog ulit ito, habang si Althea naman ay kailangan muna niyang magligpit dahil naiwang magulo ang buong bahay kanina. Napansin naman niyang nakangiti lang si Lele sa kaniya habang pinagmamasdan siya gamit ang mamilog-milog nitong mga mata, kaya ngumiti rin siyang iniwan ang ginagawa at umupo sa gilid ng kama at hinaplos
ang maamong mukha nito. Hindi ka ba matutulog ulit? Bakit pangiting-ngiti ang anak ko habang tinitignan si mama? Ngumiti lang si Lele bago marahang bumangon mula sa kama. Lumakad siya palabas at may kinuha sa tabi ng mesa. Itinago niya iyon sa kaniyang likuran bago muling umakyat sa kama. Nagtataka naman si Althea sa ginagawa at ikinilos ng anak. Mama, happy birthday po! Masayang ang bati ni Lele habang inilabas ang isang bagay mula sa kaniyang maliit na kamay. Mahinang napasinghap si Althea at agad ding namuo ang ngiti sa kaniyang labi nang makita niya kung ano ang hawak ng anak. Isa itong kwintas na gawa sa makukulay na beads. Maingat niya itong kinuha at tinitigan ng may halong tuwa at pagkamangha. Gawa ko po yan, Mama. Yan lang munang may bibigay ko sa inyo ngayon na. Alam ko pong hindi mapapalitan ng ganyan yung kwintas po na laging suot mo noon pero maganda naman po yan, di ba? Ginawa ko po yan base po sa kulay at design po ng kwintas na nakikita ko po sa litrato nyo. Paliwanag nga ni Lele. Hindi naman mapigilan pa ni Althea ang kaniyang mga luha at kusang bumagsak na nga ito dahil sa kasiyahan. Kaarawan niya pala, hindi man lang niya ito naalala dahil sa sobrang abala niya sa lahat. Kahit simpleng kwentas na gawa, sa mga beads lang itong iniregalo sa kanya ni Lele, ay parang wala na itong katumbas na halaga para kay Althea. Simple lang ito, pero ramdam niya ang pagmamahal at effort ng anak sa bawat butil ng beads na pinagsunod-sunod niya rito. Pwede bang isuot mo kay mama? Nakangiting tumango pa nga si Lele. Agad nga itong pumunta sa likuran ni Althea upang isuot ang gawa nga niyang kwintas. Ang ganda-ganda naman ito anak, para tuloy prinsesa si mama. Sabi pa nga niya habang pinipigil nga ang muling pagtulong nga ng kanyang mga luha. Salamat ha, napaka-espesyal ng regalo mo pero parang masasaya si mama kung magpapagaling ka na. Okay naman po ako, Mami. Malakas na po ako dahil pinapalakas po ako ng mga ngiti nyo. Napahalakhak si Althea sa sinabi ng anak. Napakabuliro talaga ni Lele. Sandali nga niyang nakalimutan ang lahat ng pagod at problemang pinapasan niya. Totoo pala talaga ang sinasabi ng karamihan na ang anak ang tanging kinukuhanan mo ng lakas sa bawat araw na laban. Niyakap ni Althea si Lele at matagal itong hinalikan sa pisngi. O sige na, matulog ka na. Masama sa batang magpuyat. Dapat nagpapahinga ka na ngayon eh. Tumango naman ang paslit. Kayo rin po, Mama, pagkatapos nyo pong magligpit po ng mga ginagawa nyo, tabihan nyo po ako ha. Huwag nyo po sanang pilitin ang sarili na magtrabaho. Kung pagod na po kayo, piliin nyo pong magpahinga. Tutulong lang po ako bukas kapag magaling na ako. Gumaan ang loob ni Althea sa mga sinasabi ni Lele. Hindi niya alam kung anong magandang kabutihan ang nagawa niya noon at binigyan siya ng ganito, kaguwapo at kabait na anak. Sa murang edad ni Lele ay tila mas marunong pa itong umintindi kaysa sa maraming matatanda. Sa bawat ngiti at simpleng yakap lang nito ay pawang nawawala na ang lahat ng bigat ng mundo sa dibdib ni Althea. Napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ng anak na unti-unting pumipikit na. Hinaplos niya muli ang buhok nito at marahang hinagkan sa noo bago tumayo. Kinabukasan ay halos mahuli sa trabaho si Althea. Hindi kasi siya maayos na nakatulog kagabi dahil sa pagbabantay sa pabalik-balik na lagnat ng anak. Ngayon ay balak niyang dalhin si Lele sa hotel upang maalagaan ito at madala na rin sa hospital magkatapos niyang mag-half day. Pagdating natin doon ka lang tatambay sa loob ng staff quarters anak ha? Maraming tao mamaya at baka mawala ka pa kapag palakad-lakad ka. Saka huwag kang makulit at lalo na huwag matigas ang ulo. Kailangan mo pang magpahinga dahil mamaya ay pupunta tayo sa hospital. Mahabang litanya nga ni Althea sa anak. Masiglang tumango-tango naman si Lele bilang tugon nga at ngumiti ng malapad sa ina. Yes po, Captain! Birong tugod ni Lele na siyang ikinailing ng dalaga.
dahil sumaludo pa nga ito sa kaniya. Hindi na nilalagnat ang paslit ngayon, pero nangangamba si Althea na baka bumalik ang lagnat nito mamaya, kaya mas mabuting dalhin na lamang niya ito sa hospital pagkatapos ng kaniyang trabaho. Napangiti na nga lamang si Althea at saka ginulo ng marahan ang buhok ng anak. Pagdating nila sa hotel ay halos abala na ang lahat ng mga staff sa paghahanda. Takbo roon at takbo rito ang ginagawa ng iba. Mabuti na nga lang at abala rin ang manager nila kaya hindi na nito nagawang pansinin pa ang huling pagdating ni Althea sa trabaho. Mabilis na lumapit ang kaibigan ni Althea na si Melay nang makita sila nitong pumasok. "Oh, salamat naman at nandito ka na, girl." "Oh, hi baby boy. Okay na ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Melay saka inilipat ang tingin kay Lele. Ngumiti naman si Lele sa kanya. Hi po, tita. Maayos naman po ako, sorry po ah. Kung late si mama ngayon, inalagaan niya po kasi ako kagabi at hindi siya makatulog ng maayos eh. Pero promise po, hindi na po mauulit. Inosenteng wika pa nga ng paslit at nagtaas pa nga ito ng kamay na para bang nanunumpa. Marahang natawa na nga lamang si Melay at ginulungan niya ang buhok ng paslit. Tinignan niya naman si Althea at kinausap ito. "Ako na ang maghahatid kay Lele sa quarters. Althea, puntahan mo na lang yung reception ng kasal sa kabilang event. Tignan mo kung okay na ba ang lahat dahil maya-maya lang ay baka darating na yung bagong kasal." Tumango naman si Althea bilang tugon. Hinalikan muna niya ang anak at pinaalahanan pa ito bago ibinigay kay Melay habang siya ay magtatrabaho muna. Pagkaalis ni Melay at Lele ay agad ding nagtungo si Althea sa kabilang event hall kung saan gaganapin ang wedding reception. Mabilis siyang naglakad papunta sa front table at sinigurong kumpleto ang guest list at nasa ayos ang mga name cards ng mga bisita. Nang magsidatingan na, ang mga bisita ay pwesto na rin si Althea sa entrance upang batiin ang mga ito at upang matingnan din sa listahan ang kanilang mga pangalan. Nang dumating na ang bagong kasal at magsimula na ang programa, ay doon lang yata nakakita ng pagkakataon si Althea na magpahinga muna saglit at lumabas ng event room. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang marahang nakasandal siya sa pader at nag-iipon ng lakas. Tahimik niya na ring minamasahi ang paa niyang namumula na dahil sa kakatayo at kakalakad simula pa kaninang umaga. Sandali pa at akma na sana siyang babalik sa loob, ngunit napahinto siya dahil sa isang figurang agad na pumukaw sa kaniyang atensyon. Isang lalaking kakalabas lang ng elevator at kasalukuyang naglalakad papasok sa kabilang event hall na kung saan doon gaganapin din ang auction ng mga mamahaling alahas. Hindi maaninagan ni Althea ang taong iyon dahil saktong likod lang ng lalaki ang nasilayan niya nang mapalingon siya rito. Ngunit kahit ganoon ay may kung anong kakaibang siyang nararamdaman na dumaloy sa kaniyang katawan na para bang may kumalabit sa alaala niya na isang pamilyar na presensya na matagal na niyang hindi naramdaman. Siya ba yun? Bulong nga niya. Gusto niya sanang puntahan ang lalaki upang masilayan ang mukha nito, pero nang humakbang na siya ay may muntikan siyang makabangga. Humingi naman agad ng tawad si Althea at muling tiningnan ng lalaking gusto sana niyang makita, ngunit hindi na matanaw ito ng kaniyang mata. Napakurap si Althea at iniwas na lamang ang kaniyang tingin dahil baka maling tao lang ang nasa isip niya ngayon. Hindi, baka nagkamali lang ako. Napailing-iling nga siya, bulong ng kaniyang puso. Imbis na bumalik sa loob ng reception, ay nagpasya na lamang si Althea na puntahan ng anak sa quarters nila. Titingnan niya ito at susuriin na rin kung bumalik ba ang lagnat. Tahimik siyang naglakad, pero sa bawat hakbang niya ay hindi niya maiwasang muling maalala ang pamilyar na likod na iyon. Ang paraan ng paglalakad nito
ang pamilyar na tindig at ang pakiramdam niya kanina na parang dati na niyang minahal ang taong iyon. Napahinto si Althea at napahilamos na lamang ng mukha nang balikan niya ang mga alalang nangyari noon, kung paanong humantong siya sa ganitong sitwasyon. May minahal siyang lalaki noon at ramdam din naman niyang mahal din siya nito kahit pa magkaiba ang estado nila sa buhay. Sobrang yaman ng lalaki habang ang pamilya ni Althea ay may kaya lang sa buhay. At ang lalaking ang iyon ay ang ama ni Lele. Masaya ang buhay nila. Pinlano pa nga nila ang kasal at ang magiging pamilya nila sana. Pero isang trahedya ang nangyari. Muntikan ng bawian ng buhay si Althea noon sa sunog. Ang araw na iyon ay napaka-importante para sa dalaga dahil iyon ang araw na nalaman niyang nagdadalang tao siya. Masaya siya na halos hindi na siya makapaghintay na isurprisa ang binata kinabukasan tungkol sa magandang balita na iyon. Pero bumaligtad ang lahat nang mangyari ang sunog ng gabing iyon. Halos ikamatay ni Althea iyon. Buti na lang ay nakaligtas siya. Napagtanto niyang hindi aksidente ang nangyari kundi sinadya ito at ang may gawa ay walang iba kundi ang childhood best friend ng kaniyang kasintahan na alam niyang matagal nang may pagtingin din sa binata. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito kay Althea, kaya natatakot siya dahil hindi lang buhay niya ngayon ang dinadala niya. May isa pang buhay sa kaniyang sinapupunan. Dahil naduwag at natakot si Althea, ay lumayo siya at nagtago. Hinayaan niyang paniwalaan ng lahat na patay na siya dahil iyon lang naman ang nakikita niyang paraan upang maipanganak si Lele at mamuhay ng tahimik silang dalawang mag-ina. Sa bawat taon na lumipas ay nasasaktan si Althea habang iniisip ang lalaking minahal at iniwan niya. Hindi niya nakayanan ng lungkot kaya may pagkakataon na dinadalaw niya ang bahay nito at patagong sinisilip ang binata. Masaya siya kapag nakita na niya itong maayos lang. Mabilis na pinahiran ni Althea ang kaniyang mga luha at malalim na humugot ng hangin. Pumasok na siya sa quarters at nadatnan niya ang anak na nagpapahinga sa maliit na kamang narito. Napangiti siya at nilapitan niya ito. Sinipat din niya ang noo at bumalik nga ang kaba at takot sa kaniyang puso nang maramdaman na unti-unting bumabalik ang lagnat ng anak. Nagtagal pa ng ilang minuto si Althea sa pagbabantay kay Lele. Bumalik din naman agad siya sa event nang tawagan siya ni Melay dahil naroon daw ang kanilang manager. Baka pag-initan na naman siya kapag nakita nitong wala siya roon. Pumupuslit naman si Althea kapag nakakita siya ng pagkakataon upang balikan ang anak at bantayan ito habang nagtatrabaho. Lele anak, kumising ka muna at kumain. Naputo lang sasabihin ni Althea nang makita niyang wala sa loob ng quarters ang paslit. Mabilis niyang pinuntahan ang banyo at wala din ito rito. Napuno na ng pag-aalala ang buong mukha ng dalaga. Mabilis niyang sinuyod ng tingin ang labas ng kwarto. Kuya Rex, napansin niyo po ba yung anak ko na dumaan dito? Nakita niyo po ba siya? Nag-aalalang tanong nga ni Althea. Sa isang janitor na abala sa paglilinis. Umiling naman ito. Hindi po mami. Sige po kuya, maraming salamat po. Mabilis na nilibot ni Althea ang buong palapag. Nagbabaka sakali siya na baka naglalakad-lakad lang ang anak sa kung saan-saan. Ramdam na ramdam niya ang pabilis na tibok ng kaniyang puso sa bawat minutong lumilipas na hindi niya nahahanap ang anak. Oh girl, na paano ka? Pawis na pawis ka. Tanong nga ni Melay nang makita niya ang kaibigan na hindi mapakali sa kakatingin at parang mababaliw na nga sa kaba. Si Lele, wala sa quarters bigla eh. Karalgal nga ang boses na sabi ni Althea at parang maiiyak na nga siya dahil hindi niya malaman ang gagawin. Baka na paano na yun Melay, bumalik pa naman yung lagnat. Halos nanginginig nga ang labi niya habang nagsasalita
Agad namang nagalala si Melay para sa paslit, ngunit mas inuna niyang pakalmahin si Althea dahil parang anumang oras ay iiyak na nga ito sa takot. Puntahan na lang natin yung security room. Tignan natin ang CCTV ng hotel. Huwag kang mag-alala, makikita rin naman natin si Lele. Pagpapakalma nga ng kaibigan kay Althea. Napahagulgol na lamang si Althea at napahawak pa sa kaniyang dibdib. Ramdam niya ang bigat na parang bawat pintig ng puso niya ay may kasamang takot ng maalala ang kalagayan ng anak ngayon. Paano kung napano ang anak niya? Paano kung umiiyak na ito at walang makakita? Isa-isang gumuguhit sa isip ni Althea ang mga tanong. Bawat isa ay parang tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako naman ay inosente ang mukha ni Lele na tumitingin-tingin sa kaniyang paligid nang makapasok siya sa isang event hall. Wala ba dito si Mama? Inosenteng tanong nga niya sa sarili. Nagpalingalinga pa siya upang hanapin ang ina sa gitna ng maraming tao. Kanina pa niya hinahanap ang kaniyang ina mula nang magising siya, ngunit dahil hindi niya kabisado ang buong hotel, nang lumabas siya ng quarters, ay napadpad siya rito sa event kung saan ginanap ang auction at nagbabakasaking narito ang kaniyang ina. Subalit sa sobrang dami ng taong nandito ay nahirapan ng paslit sa paghahanap. Nasaan na yung mama ko? May iyak na tanong nga ni Lele. Dumagdag pa nga, ang masama nga niyang pakiramdam ngayon. Nanghihina pa rin siya dahil sa sobrang init ng katawan niya, dahil sa lagnat. Alright, yung next item na ma-auction is a necklace made with a rarest diamond you can find. The first love diamond necklace owned personally by the President of Imperial Holdings, Mr. Alejandro Imperial. Umurong ang luha ni Lele nang mapunta ang tingin niya sa unahan dahil sa biglaang pagsalita ng host na naroon. Nasilayan niya kung paano tinanggal ang telang nakabalot sa isang salaming kahon at sa loob noon ay nakalagay ang kumikintab na kwentas na isang tingin mo pa lang ay talagang malalaman mong mamahalin ito at kakaiba. Dahan-dahan naglakad ang paslit papunta sa entablado dahil sa kuryosidad nang masilayan niya ang itsura ng kwentas dahil pamilyar ito sa kaniya. Kwintas yun ni Mama. Bulong ng paslit nang klarong-klaro na sa paningin niya ito. Simula pagkabata ay lagi niya na itong nakikita sa mga lumang larawan ng ina. Ito rin ang parehong kwintas na madalas iguhit ni Althea habang umiiyak siya tuwing gabi. Naalala pa ni Lele na sinabi sa kanya ng kaniyang ina na nag-iisa lamang ito na kwentas at walang katulad. Nawala raw ito noon at nagsisisi nga siya dahil hindi niya ito iningatan. Let us start the bidding with 10 million pesos. Panimula nga ng host. 15 million? 20 million? 50 million? Hindi alam ni Lele ang buong nangyayari kung bakit ganoon na lamang ang sinasabi ng mga taong nandito. Nagtataka siya dahil bakit lumalaki ang mga perang sinasabi nila habang nakatingin sila sa kwentas. Pero isa lang ang nasa isip niya ngayon at iyon ay ang makuha ang kwentas at ibalik ito sa kaniyang ina upang kahit papaano ay hindi na niya ito nakikitang umiiyak gabi-gabi at mapasaya niya ito. 50 million! Coming once, coming twice? If not, the number 205 will be the new owner of this necklace. Saad na nga ng host. Teka lang po! Malakas na sigaw nga ni Lele at pahirapan pa nga ang naging pag-akyat niya sa entablado dahil sa kanyang kakaliitan. Bakit niyo po pinipilit ang kwintas ng mama ko? Hindi niyo po pwedeng ibigay yan sa iba. Nakakunot ang noong ani ni Lele bago hinablot mula sa lalagyan ng kwentas na siyang ikinagulat naman ng karamihan. Huli na rin na mapigilan ng mga nakabantay na security guard dahil nasa maliit na kamay na ito ng paslit at mahigpit na hawak-hawak pa na pawang kahit anong gawin ng iba
ay hindi nila ito makukuha sa kanya. Nataranta naman ang host sa nangyari. Naku baby boy, akin na yan. Hindi mo pwedeng kunin yan dahil baka masira. Hindi yan laruan. Nasaan ba kasi ang mommy mo? Kunin niyo nga sa bata yung kwintas. Ingatan niyo at baka masira pa yan. Mahinahong wika ng host, pero sa loob-loob niya ay natataranta na siya sa nangyayari. Natatakot din siya na baka magkaroon ito ng damage at sila pa ang mapagalitan ng may-ari. Niyakap naman ito ni Lele at mas lalong hinigpitan ng hawak bago siya malakas na umiyak dahil sa takot ng makitang maraming mga tao na malalaki ang katawan na lumapit sa kaniya. Samut-saring bulungan naman na ang namuo sa loob ng event hall, pero pumapaibabaw naman dito ang ingay ng iyak ni Lele. Huwag kayong lalapit! Sa mama ko po itong kwintas eh. Hindi niyo po pwedeng kunin at ibenta kay mama lang po to. Ibabalik ko po to kay mama. Hindi naman malaman ng iba ang gagawin. Namumblema sila sa kwentas na hawak nito, pero nakakahiya naman kung mas lalo pa nilang papaiyakin ang bata sa harap pa mismo ng mga bigating bisita. Mula naman sa mga audience ay tumayo roon ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng pormal na damit. Tumatabi naman ang mga taong nadadaanan niya hanggang sa pag-akyat niya ng entablado. Sir Imperial, sorry po. Kukunin na po namin yung kwintas. Natatakot na wika pa nga ng coordinator ng auction. At pupuntahan na nga sana si Lele pero agad na nagsalita si Alejandro. No need. Ako nang kakausap dahil pag-aari ko naman ng kwintas na hawak niya. Seryosong sambit nga ni Alejandro bago pinuntahan na nga si Lele na wala pa ring tigil sa pag-iyak. Hindi ko po ibibigay ang kwintas na to sa mama ko nga po to, sir eh. Wika ni Lele kay Alejandro nang makaharap niya ito. Umupo naman si Alejandro sa harapan ng paslit upang mapantayan niya ang laki nito, saka siya malambing ng initian ang bata upang hindi ito matakot. Marahan niya ring hinaplos ang itim nitong buhok upang pakalmahin sa pag-iyak at hindi naman siya nabigo dahil talagang tumigil sa pag-iyak si Lele at namimilog pa ang kaniyang mga matang tiningnan si Alejandro. Gusto mo ba yung kwintas? Malambing na tanong nga ng binata sa paslit. Mabilis namang tumutong ang paslit at mas lalo pang ang niyakap ang kwintas. Pero pag-aari kasi yan ng girlfriend ko, kaya hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. May nahon pa ring wika nga ni Alejandro. Umiling kaagad si Lele bilang pagtutol. Hindi po. Pag-aari po talaga to ng mama ko. Sa kanya po ang kwintas na to kaya hindi niyo po pwedeng ibenta. Marahang napangiti na lamang si Alejandro at hindi nga niya napansin ang pag-angat ng kaniyang kamay at ang marahang pagdampi ng kaniyang palad sa maliit nitong pisngi. Hindi malaman ni Alejandro kung bakit ganito na lamang ang nararamdaman niya para sa bata. Pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala, ngunit hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nakita. Nabalik sa realidad ang isipan ni Alejandro at mabilis nga ang naging pagtanggal niya sa kaniyang kamay sa mukha ng paslit, saka siya malalim na napabuntong hininga. Hindi niya tuloy malaman ang gagawin kung paano babawiin ang kwentas nang hindi umiiyak ang bata. Kitang-kita niyang mahihirapan siya nito dahil hindi pa naman siya maalam sa pagpapaamo ng paslit. Ito na lang. Kapag ibinalik mo sa akin yung kwintas na bibilhan kita ng laruan na gusto mo. Kahit ano, gusto mo ba yung minicar na pwede mong sakyan? O paanda rin? Bibilhan kita nun. Nakangiting alok pa nga ni Alejandro pero tanging matigas na iling lamang ang natanggap niya mula sa bata. Sir Imperial, kami na pong bahala rito. Kukunin na po namin ang kwintas, wag na po kayo magalala. Singit ng coordinator ng auction sa kasininyasan ng mga security guard na kunin na kahit daanin pa ito sa marahas na paraan. Tututol sana si Alejandro pero bigla na lang sumigaw si Lele at umiyak na naman habang sa pilitang kinukuha sa kaniya ang kwentas.
Ayoko. Hindi ko ibibigay po to sa inyo. Kay mama ko lang to. Umiiyak nga na sigaw pa nga ni Lele. Namutla at nataranta naman ang lahat nang makita nila ang unti-unting panghihina ni Lele na para bang anumang oras ay pwede na siyang mawala ng malay. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alejandro sa nakita niyang kalagayan ng paslit, kaya agad niyang marahas na winalis ang lahat ng mga security guard na nakapaligid dito at bago pa nga matumba na nang tulayan si Lele ay agad na siyang sinalo ni Alejandro. "Anak!" Isang malakas na sigaw ng isang babae ang umagaw sa atensyon ng lahat. Mabilis na tumakbo si Althea papunta sa entablado ng saktong pagpasok niya ay ganoon din ang pagbagsak ng anak niya sa bisig ng lalaki. Nasilayan nga niya sa CCTV ang pagpasok ni Lele dito, kaya agad siyang nagtungo rito upang kunin ang anak. Hindi niya aakalain na ito pala ang madadatnan niya. "Lele anak, andito na si mama." Naiiyak na sambit nga ni Althea nang makuha niya si Lele sa bisig ng lalaking hindi pa nga niya nakilala. Dahil tanging nasa anak lamang ang kanyang atensyon simula nang pumasok nga siya rito. "Ano nangyari?" Hindi na nga natuloy pa ang sasabihin ni Althea nang maiangat niya ang kaniyang tingin kay Alejandro at nagtagpo ang kanilang mga mata ng mga oras na iyon. Sobra ang gulat na naramdaman ng dalaga. Halo-halo pa nga ang nararamdaman niya at hindi niya alam kung mangingibabaw pa ba ang takot o pagkabigla sa kaniyang puso. Naramdaman niya ang panlalambot ng kaniyang mga tuhod. Hindi niya sukat akalain na sa muli nilang pagkikita ni Alejandro ay sa ganitong sitwasyon pa. Halos hindi naman namalayan ni Alejandro na kanina pa niya pinipigilan ang paghinga. Tanging ang mga mata niya ay nakapako lamang kay Althea. Gulat na gulat at hindi makapaniwala na masilayan ang babaeng nasa harapan niya. "Althea?" Hindi makapaniwalang sambit ni Alejandro. Tila pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Paanong kamukha ng babaeng kaharap niya ang yumao niyang kasintahan? Hindi lamang sila magkahawig, magkamukhang magkamukha sila na para bang muling nabuhay ang matagal ng patay. Nabalik sa realidad ang isip ni Althea nang marinig niya ang pagbanggit ni Alejandro sa kaniyang pangalan. Bumalik sa kaniya ang alaala kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon. Agad siyang umiwas ng tingin at pinagtuunan ng pansin ng anak na wala pa ring malay. Mabilis niya itong kinarga at tumalikod upang tumakbo na palabas ng auction hall. Kailangan niyang madala si Lele sa ospital kaagad. Hindi niya kakayanan na may mangyari sa paslit dahil sa kapabayaan niya. Habang buhay niyang sisisihin ang sarili dahil dito. Nang makarating sa ospital, ay agad na dinala si Lele sa emergency room. Hindi naman mapakali si Althea habang naghihintay siya sa labas. Marami ng masasamang bagay ang hindi niya mapigilang pumasok sa kaniyang isipan. Gustuhin man niyang tapangan ang sarili, subalit inuunahan siya ng sobrang takot at pag-aalala. Paulit-ulit niya ring sinisisi ang sarili sa nangyari. Kung agad lang sana niyang dinala ang anak sa ospital kaninang umaga, ay baka naiwasan pa ang ganitong pangyayari. Habang hindi mapakali si Althea kakahintay sa doktor, ay isang paris ng mga mata naman ang kanina pa siya pinagmamasdan sa hindi kalayuan. Gustong lumapit ni Alejandro pero pawang nakapako ang kaniyang mga paa sa semento dahil hindi man lang niya ito magawang ihakba palapit. Hindi niya rin alam kung paano siya magre-react. Ang babaeng kaharap niya kasi ay halos carbon copy ng kanyang yumaong kasintahang, si Althea. Ang mga mata, ang ilong, pati na ang hugis ng mukha ay parihong-pariho. Parang bumalik sa kanya ang nakaraan, ngunit hindi maaari at napaka-imposible ng kaniyang mga naisip. Alam niyang patay na si Althea. Nasilayan pa nga niya ang katawan nito at nandoon din siya nang mailibing ito.
Kaya sino ang babaeng to? At bakit kamukha niya na lamang ang kanyang pinakamamahal na si Althea? Kakambal ba niya ito? Pero alam niyang walang kapatid si Althea dahil nag-iisa lamang itong anak. Gusto niya itong lapitan. Gusto niya itong tanungin tungkol sa pagkatao niya. Subalit, naduduwag siya sa maaaring makuhang sagot. Marahas na napangiti si Alejandro. Hindi niya alam kung pinaglalaruan ba siya ng tandhana dahil nang handa na sana niyang iwanan ng lahat sa nakaraan at tanggapin ang pagkamatay ng kaniyang kasintahan ay ganoon din ang pagdating ni Althea. Umalis muna saglit si Alejandro at bumili ng tubig dahil kanina pa niya nakikitang umiiyak ang dalaga at baka kakailanganin niya ito. Humugot muna siya ng lakas ng loob bago nilapitan ito. Tahimik niyang inilahad ang tubig at napaangat naman ang tingin ni Althea dahil doon at sa ikalawang pagkakataon ay muling nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito ay parang tumigil ang ikot ng mundo sa paligid nilang dalawa. Talagang kamukha niya si Althea. Bulong ng isipan ni Alejandro nang suriin niya ang bawat kurba ng mukha ng dalaga upang maghanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Nangilid ang kaniyang mga luha. Pinilit niya itong pigilan sa pagbagsak pero habang tumatagal, ang titig niya kay Althea ay parang gusto na niyang paniwalaan na bumalik ang dati niyang kasintahan, na hindi ito patay at hindi ito kailanman nawala sa kaniya. Bigla na lamang gumalaw ang buo niyang katawan na para bang may sariling isip ito. Hindi niya napigilan ang sarili at agad na niyakap si Althea ng sobrang higpit na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Isiniksik niya palalo ang mukha sa leega ng dalaga at dinama ang init sa katawan nito na siyang napapatunay na buhay ito. Althea, ikaw ba talaga yan? Halos pabulong na tanong ni Alejandro habang mahigpit pa ring yakap ang dalaga. Para namang naistatwa si Althea. Hindi siya makagalaw sa gulat dahil sa uaninigas ng kaniyang katawan. Nangingilid din ang kaniyang mga luha. Gusto niyang yakapin si Alejandro at sabihin sa binata na siya nga si Althea. Siya nga ang babaeng minahal niya noon. Pero naaalala niya ang mga taong pinagtaguan niya, ang lalaki at namuhay ng tahimik kasama ang kanilang anak na si Lele. Natatakot siya. Natatakot siya na muli na naman niyang saktan si Alejandro para sa kapakanan nilang mag-ina. Natatakot siya na baka mangyari ulit ang nangyari noon at sa pagkakataong ito ay hindi na siya makaligtas pa. Naitulak na lamang ni Althea ang binata palayo sa kaniya. Para namang pinipiga ang kaniyang puso nang makita niyang napuno na ng mga luha ang mukha ng binata. Balak niya sanang magsinungaling, subalit paano pa niya yon gagawin kung ganito na lamang nasaktan si Alejandro ngayon. Huminga ng malalim si Althea bago nagsalita. Hindi. Naikuyom nga niya ang kanyang kamay na pilitin nga niya ang sariling magsalita ulit. Hindi ako ang Althea na tinutukoy mo. Baka napagkamalan niyo lang po ako, sir. Pagsisinungaling pa nga ni Althea. Para namang gumuho ang mundo ng dalaga nang makita niya kung paano nawala ng buhay ang mukha ni Alejandro, kung paano ito pilit nang ngumiti habang pinapahiran ang mga luha niya, na tila banatuhan siya sa kaniyang ginawa. Sorry miss, siguro nga napagkamalan lang kita. Siguro nga magkamukha nga lang talaga kayo. I don't believe in miracle at napaka-imposible naman na mabuhay ang taong matagal ng patay. I'm sorry again. Hinging paumanhin ni Alejandro bago siya dahan-dahan na tumalikod at umalis. Para kay Althea ay mayroong kung anong tumutusok sa puso niya. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang sundan ng tingin si Alejandro habang papalayo ito. Gustong-gusto niya itong pigilan at sabihin ang totoo, ngunit hindi niya magawa. Sa bawat hakbang ni Alejandro papalayo ay para ring may bumubunot sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito. Hindi naman niya dapat ikalungkot ang nangyayari dahil ito naman ang gusto niya, hindi ba?
ang itago ang kanyang pagkatao at manahimik na kasama ang kanyang anak. Halos 6 na taon na ang lumipas. 6 na taon simula noong mangyari ang sunog at kasama si Althea sa aksidenteng iyon. Hindi niya magawang harapin si Alejandro. Naibaling ni Althea ang kanyang atensyon nang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Pagkakita pa lamang ni Althea sa naging mukha ng doktor, ay alam na niyang hindi magandang balita ang maririnig niya ngayon, kaya nauna na siyang napahagulgol muli. Dok, kamusta po yung anak ko? Maayos naman po siya, hindi ba? Wala naman pong nangyari sa kaniyang masama. Pabalik-balik po kasi yung lagnat niya eh. Sunod-sunod na tanong nga ng dalaga. Napabuntong hininga naman ng doktor. Tatapatin ko na po kayo, Mommy. Wala po sa magandang kalagayan ng baby. Mayroon po siyang heavy anemia at kailangan niya po kaagad masalina ng dugo. Tugon nga ng doktor. Napatakip na nga lamang ng bibig sa Althea sa pagkabigla. Anemia? Hindi niya alam na mayroong ganong sakit ang kanyang anak. Hindi naman nito sakitin noon at healthy baby pa nga ito nung pinanganak siya. Ano pong dapat gawin, Dok? May magagawa ba ako para mailigtas po ang anak ko? Magdodonate po ako ng dugo. Kuhanan niyo po ako ng dugo at iligtas po ang anak namin. Parang awa niyo na po. Natataranta at umiiyak pa nga na wika ni Althea. Mrs. Zero negative ang blood type ng bata. Mahirap pong hanapin at wala rin pong ganoong dugo rito sa buong ospital. Mahihirapan po kaming salinan po siya ng dugo. Kung maaari po sana, baka may kakilala po kayong kapareha po niya ng dugo at pwede pong mga kamag-anak niyo po. Mahabang litanya ng doktor. Oh, negative? Sobrang ang rare at mahirap hanapin ang dugong yon. Oh, negative po? Nautal na paninigurado nga ni Althea. Dahil isa lang naman kasi ang taong nakilala nga niyang may ganoong klase ng dugo. At yun nga ang ama ni Lele. Nakakaalis lamang ngayon. Yes, Mommy. Yun ang kailangan ni baby ngayon. Saad naman ng doktor. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Althea at agad na siyang kumaripas ng takbo upang habulin si Alejandro. Wala na siyang pakiaalam kung malaman man ng binata ang kasinungalingang ginawa niya kanina lang. Wala na rin siyang pakialam kung malaman nito na siya ang ama ni Lele dahil ang gusto lamang niya ngayon ay ang masalinan agad ng dugo ang anak at ilayo ito sa kapahamakan. Nang makalabas siya, ay nakita niya ang saktong pagpasok ni Alejandro sa kaniyang sasakyan at papaalis na nga ito. Subalit mabilis na tumakbo si Althea papunta sa harapan ng sasakyan at agad na humarang dito. Nanlaki naman sa gulat ang mga mata ni Alejandro dahil sa ginawa ni Althea. Mabuti na nga lamang ay agad niyang naapakan ng brake at hindi tuluyang nabangga ang dalaga. Kunot ang noong lumabas si Alejandro sa kaniyang sasakyan. Miss, ano bang ginagawa mo? Ilang segundong tiningnan lamang ni Althea ang binata habang umiiyak. Si Alejandro naman ay biglang lumambot ang ekspresyon ng kaniyang mukha dahil sa kaniyang nasaksihan. Inakala tuloy niya na may nangyari na sa anak nito kaya siya ganito na lamang kung makaiyak sa harap niya ngayon. May nangyari. Hindi niya natuloy pa ang sasabihin niya nang biglang sumigaw si Althea na kinatigil na nga lamang ng kanyang mundo. Iligtas mo anak natin. Ilang segundong nakatanga si Alejandro kaya nilapitan nga siya ni Althea upang pukawin ang isip nito dahil hindi pwedeng paghintayin nga nila si Lele sa loob. Oo, nagsinungaling ako sa'yo kanina. Ako nga to. Ako nga si Althea na dati mong minahal. Buhay na buhay ako, tangaan may anak tayo. Litanya nga ni Althea habang paunti-unting humihina nga ang kanyang boses dahil sa kanyang umaapaw na emosyon. Parang awa mo na. Iligtas mo ang anak natin. Kailangan niya ng dugo mo. Hindi ko kakayanin kapag nawala ang anak natin. Alejandro. Humahagulgol na pakiusap pa nga ng dalaga. Nadagdagan ng gulat sa mukha ni Alejandro. Hindi niya maintindihan ang lahat. Kanina lang ay itinanggi ng babaeng kaharap niya na hindi siya ang kasintahan nito noon, na ibang tao siya at napagkamalan lang niya ito.
Bakit ngayon ay sinasabi niyang siya ito? Hindi nakatayo ng tuwid si Alejandro. Tuluyan nang nanghina ang buong tuhod niya. Mabuti na lang at agad siyang napahawak sa kaniyang sasakyan bilang suporta. Hindi naman na nakapaghintay si Althea na mahimasmasan siya at mapagtanto ang lahat dahil agad na niyang hinawakan sa kamay si Alejandro at kinaladlad ito papunta sa emergency room. Nagpatianod naman ang binata na wala pa rin sa wastong pag-iisip at pinoproseso pa rin ang lahat. O negative nga si Alejandro at pwedeng-pwede siya maging blood donor ni Lele kaya nailayo nila sa kapahamakan ng bata nang madali nilang maisagawa ang blood transfusion. Hawak ni Althea ang kamay ni Lele na ngayon ay hindi pa rin nagigising simula kanina kahit sumapit na ang gabi. Sabi ng doktor ay maayos naman daw ang kalagayan nito. Bumabawi lang ang katawan kaya mahimbing ang tulog. Anak, sorry ah. Hindi alam ni Mama na may dinaramdam ka palang ganito. Mahinang bulong nga ni Althea habang hinahaplos ang pisngi ni Lele. Pero wag kang mag-alala. Pagkagising mo, may malaking sorpresa na si Mama para sa'yo. Alam mo ba na nandito ang papa mo at nakilala ka na niya? Alam kong matutuwa ka roon na kaya gumising ka na kaagad. Nangingilid ang luhang dagdag pa nga niya. Inilibot naman niya ang kaniyang paningin sa buong silid at nakita niyang wala pa sa loob si Alejandro. O mas sabihin na hindi ito pumasok sa loob simula noong salinan na ng dugo ang paslit. Lumabas nga ng silid si Althea at sa paglingon niya sa waiting area ay doon niya natanaw si Alejandro na nakaupo lamang doon at nakatungo na pawang malalim ang iniisip. Pinagmasdan pa ito ni Althea ng matagal at ilang sandali pa ay napansin niyang bahagya itong humihikbi at pasimpleng pinupunasan ang mga luhang dumadaloy sa kaniyang pisngi. Napakagat si Althea sa kaniyang ibabang labi. Mas masakit pala makita siyang ganoon. Sinabi na niya rito ang totoo na siya nga si Althea at hindi siya namatay sa sunog. Pero imbes na gumaan ang lahat, ay tila mas lalo pang nasaktan si Alejandro. Dahil ba ilang taon itong nangulila at naniniwalang wala na siya? Dahil ba ilang taong nagulo ang buhay niya dahil sa pagkawala niya? O dahil mas pinili ni Althea na magtago kaysa sabay nilang harapin ang lahat noon? Marahang lumapit si Althea kay Alejandro at umupo sa tabi nito. Ramdam ng binata ang pagdating ni Althea, ngunit sadyang hindi lang niya magawang iangat ang kaniyang tingin at tingnan nito. Hindi mo ba titignan si Lele? Tanong ni Althea kahit pa hindi niya mapigilan ang mautal. Nakaramdam pa rin ng matinding pagkailang ang dalaga. Nahihiya siya kay Alejandro at hindi niya alam ang gagawin sa tuwing malapit ito sa kaniya. Is he awake? Mahinang tanong ng binata at hindi man lamang magawang tumingin kay Althea. Hindi pa naman pero baka maya-maya magigising na siya. Tugon niya pagkatapos ay napakagat siya sa kaniyang labi dahil may gusto pa sana siyang sabihin pero nahihirapan siyang gawin ito. Hindi na rin mapakali pa ang kaniyang mga kamay na ngayon ay namamawis na. Tumangulang si Alejandro at hindi na nagsalita pa. Humugot naman ng lakas ng loob si Althea bago muling nagsalita. Ipapakilala na rin sana kita sa kanya. Kinakabahang wika niya. Nahigit naman ni Althea ang kaniyang hininga nang biglang iangat ni Alejandro ang kaniyang mukha at diretsyong tumingin sa kaniyang mga mata. Hindi malaman ni Althea ang nararamdaman niya nang mabasa niya sa mga mata ni Alejandro ang pinaghalong emosyon. Hindi tuloy niya maiwang makonsensya ng lubos. Dito niya rin naramdaman ang kirot sa dibdib. Kirot ng konsensya at ng takot na baka huli na ang lahat upang maitama pa ang mga maling desisyong minsan ay inakala niyang tama. Pawang may sariling isip ang mga kamay ni Althea nang dahan-dahan nitong abutin ang pisngi ni Alejandro. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at bago pa man niya lubos na maunawaan ang kaniyang ginagawa
ay naramdaman na lamang ni Althea ang paglapat ng kaniyang labi sa labi ni Alejandro. Sandali lamang iyon, ngunit tila huminto ang oras sa kanilang paligid. Walang nagsalita, walang paliwanag, dahil tanging isang halik ang nagkukuwento ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salitang patawad at mahal pa rin kita. Mama! Napalayo kagad ang dalawa sa isa't isa nung marinig nila ang boses ni Lele sa kanilang likuran. Nang lingonan nga ni Althea ang anak, nagising na at bumangon pa sa kama. Dali-daling tumayo ang dalaga at mabilis na pinuntahan nga ang anak. Anak, bakit ka naman bumangon? Hindi ka pa pwedeng gumalaw-galaw. Nag-aalalang wika nga niya. Kakargahin na nga sana niya si Lele, pabalik sa loob ng magsalita nga si Alejandro. Saka nasa likuran pala niya ngayon. Ako nang magbubuhat sa kanya. Ani nga nito, at binuhat nga si Lele pabalik sa kama. Nagtataka nga at puno naman ng kuryosidad ang buong mukha nga ng paslit habang tinitignan niya ng matagal ang mukha ng lalaki. Hindi po ba kayo yung lalaking gustong ibenta po yung kwintas ni Mama? Bakit po kayo nandito? Bakit niyo po kinikis yung mama ko kanina? Tsaka po nasan po yung kwintas? Kinuha niyo po ba sa akin? Ibebenta niyo po ba ulit? Huwag po! Sunod-sunod pa nga ng katanungan ni Lele nang may baba nga siya ni Alejandro sa kama. Ngumiti lang si Alejandro at saka nga siya umupo sa tabi ng kama at marahang ginulo ang buhok ng anak. Kagigising mo pa lang pero marami ka ng tanong. Hindi ko naman ibebenta yun, itinabi ko lang para kapag magising ka na ay maibigay ko ulit sa'yo. Sagot nga niya. Bumangon naman si Lele at umupo nga ng tuwid sa kama. Inilahad pa nga niyang maliit niyang kamay sa harapan ni Alejandro. Eh di akin na po yung kwintas. Ibibigay ko po yan kay Mama ngayon. Nakangusong saad pa nga ng paslit. Napapailing lang si Alejandro habang nakangiti. May kinuha siya sa kaniyang bulsa at inilabas nga niya rito ang mamahaling kwintas na kinuha ni Lele kanina sa auction. Napasinghap naman si Althea nang makilala niya ang kwintas. Ito kasi ang kwintas na iniregalo sa kaniya ng binata noon. Akala niya ay nasama ito sa sunog. Ibinigay na ni Alejandro ang kwintas sa paslit at namimilog naman sa tuwa ang mga mata nito ng kusa na itong ibinigay sa kaniya ng binata. Hindi pa nga siya makapaniwala. Talaga po? Ibibigay niyo po ito talaga sa akin? Nagbibiro lang naman po ako kanina. Masama po ang kumuha po ng hindi akin. Saka po baka hindi nga po kay Mama talaga ang kwintas na to eh. Sorry po. Tinignan nga ni Alejandro ang gawin ni Althea na ngayon. Nakatitig lamang sa kwintas na nasa mga kamay ng kanilang anak. Alam ng binata na nakilala nga ni Althea ang kwintas na hawak ni Lele. Ibinalik niya ang tingin sa paslit at ngumiti rito. Pag-aari talaga yan ng mama mo. Sabi ko na nga po tama ako, kay Mama nga po to. Masayang wika pa nga nito. Tumingin si Lele sa kanyang ina at ipinakita ang kwintas na nasa kanyang kamay. Mama, yung kwintas niyo po, nahanap ko po. Halika po at isusuot ko po sa inyo. Maligayang wika ng paslit at mas mukhang excited pa ito. Dahan-dahan namang lumapit si Althea. Umupo siya sa kabilang gilid din ng kama. Maingat na tinanggal ni Lele ang kwintas na iniregalo niya sa ina noon at pinalitan ito ng kwintas na hawak niya. Nakangiti lang si Althea habang sinusuotan siya ng anak. Matagal din na panahon na nawalay sa kaniya ang kwintas na ito. Hindi niya lubos maisip na nasa mga kamay lang ito ni Alejandro. Tahimik lang naman si Alejandro habang pinagmamasdan silang mag-ina. Ramdam niya ang pagsisikip ng dibdib sa tagpong iyon, pero may kung anong sayang naramdaman din naman ang kanyang puso sa mga oras na yon. Ang ganda mo po, Mama! Ani pa nga ni Lele sabay haplos sa pisngi ni Althea. Tulad po ng dati, katulad ng nasa litrato. Puri pa nga ng paslit. Hindi napigilan ni Althea ang matawa nang may halong pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Salamat anak. Ngumiti lang si Lele sa ina at hinagkan nga ang pisngi nito.
Mama, ngayong nasa inyo na po ang kwintas na yan, pwede po bang magtanong ako sa inyo? Medyo nahihiya nga ni Lele at napayuko pa nga siya. Ano naman yun, nak? Ano bang gusto mong itanong sa akin? Mas lumapit naman si Lele sa ina at imbes na magtanong ay bumulong siya sa tenga nito at lumayo kay Alejandro upang hindi nito marinig ang anumang itatanong niya. Nagtaka naman si Althea pati na si Alejandro dahil sa ikinikilos ng paslit. Mama, papa ko po ba siya? Mahinang bulong ni Lele na siyang ikinatigil ni Althea. Nakangiti ngayon ang paslit habang hinihintay ang anumang sasabihin ng kaniyang ina. Tiningnan naman ng dalaga si Alejandro na nakatingin din naman pala sa kanila at pawang wala yatang kaalam-alam sa ibinulong ng kanilang anak. Sasagot na sana si Althea subalit pinigilan siya ni Lele. Mama, pulong lang po kayo sa akin. Ani ng paslit at inilapit muli ang kaniyang tenga. Hindi alam ng dalaga kung matatawa ba siya o ano dahil sobrang inosente ng paraan ng inikilos ng kaniyang anak. Para itong nahihiya kay Alejandro. Hindi naman gaanong nagulat si Althea kung bakit ganoon na lamang ang tanong sa kanya ni Lele tungkol kay Alejandro. Dahil sa mga litrato na nakikita ni Lele noon ay naroon ang binata. Sinasabi na lamang ni Althea na kaibigan niya ito sa tuwing nagtatanong ang anak. Ngunit matalino si Lele. Minana niya ang katalinuhan ng kaniyang ama, kaya kahit magsinungaling siya ng ilang ulit ay alam niyang may pakiramdam na si Lele noon pa man. Huminga muna nang malalim si Althea bago marahang yumuko sa anak at bumulong sa kaniyang taingarin. "Oh, anak," mahina niyang sabi, "siya nga ang papa mo." Nanlaki sa tuwa ang mga mata ni Lele at saka napangiti ng sobrang lawak. Iyong tipong ngiting kay tagal niyang hinintay at puno pa ng nakapainosenteng bungisngis. Talaga po, Mama? Siya po talaga? Tanong ng paslit at sa pagkakataong ito ay hindi na niya binulong sa ina. Nakangiti namang tumango-tango ng ilang beses si Althea bilang tugon. Si Alejandro naman ay tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kama at panagmamasdan silang dalawa kanina na nagbubulungan. Gusto man niyang makisali sa usapan, gusto man niyang magpakilala sa anak, at gusto man niyang yakapin ito ng mahigpit at kausapin ay hindi niya magawa sa hindi malamang dahilan. Sa isip-isip niya ay baka mabigla ang paslit at hindi siya tanggapin. Inisip niya rin na baka galit ito sa kaniya dahil sa nangyari kanina sa auction. Tumayo si Alejandro mula sa pagkakaupo. Napunta naman sa kaniya ang tingin ng kaniyang mag-ina. Pipili lang muna ako ng mga kain natin. Wika nga nito na may halong lungkot sa boses. Kinalabit naman ni Althea ang anak at may sinenyas pa nga dito bago pa man makalabas si Alejandro sa pinto ay may sinigaw nga na nga ang paslit. "Bilhan niyo po ako ng prutas, Papa!" Parang natulala si Alejandro sa kaniyang kinatatayuan dahil sa itinawag sa kaniya ng bata. Nangingilid ang kaniyang luhang binalingan nang tingin si Lele na ngayon ay nakangiti sa kaniya ng malawak. Si Althea naman ay nakangiti din sa kaniya at tinanguan siya. Napawang sinasabi nito na alam na ni Lele ang tungkol sa kaniya kahit pa hindi nila sabihin. "Tamihan niyo po yung mangga ha, Papa!" Ani nga ng paslit. Hindi na nakapagpigil pa ang binata at napatakbo na nga lamang siya papunta kay Lele at agad itong niyakap ng sobrang higpit. Bumungis-ngis naman ang paslit na yumakap rin sa kanyang ama. "Tawagin mo ulit ako ng ganun, anak." Naging pakiusap pa nga ni Alejandro. Papa? Papa, Papa! Papa po kita! Paulit-ulit na bigkas pa nga ni Lele. Napapikit naman si Alejandro dahil napakasarap sa tenga ang marinig yun. Sobrang saya ng kanyang puso at gusto nga niyang hindi na nga humiwalay pa sa anak ngayon. "Anak." Tanging nasambit na nga lamang ni Alejandro at halos manginig pa nga ang kanyang boses. "Anak ko." Kusa na lamang dumaloy ang mga luha ni Althea nang pagmasdan niya ang kaniyang mag-ama
na ganito at nagyakapan. Napakasarap. Sa pakiramdam at sa saglit na oras na iyon ay nakalimutan lahat ni Althea. Ang mga problema pinapasan niya. Tahimik na pinagdarasal pa nga niya na sana ay tumigil ang oras at maging ganito na lamang sila kasayang tatlo. Matapos ang ilang araw ay nakalabas naman si Lele sa hospital. Lumiban si Althea ng ilang linggo sa trabaho upang mabantayan ang anak sa bahay. Palaging bumibisita si Alejandro sa bahay nila simula noong makalabas si Lele. May pagkakataon na dito na ito nagpapalipas ng gabi at umuuwi tuwing hapon galing sa trabaho. Pero kahit palagi itong kasama nila ay ramdam ni Althea ang mahabang pader na nakalagay sa pagitan nilang dalawa ni Alejandro. May pagkakataon kasi na hindi siya pinapansin ng binata, malamig din ang trato sa kanya nito kapag wala sa harap nila si Lele at hindi rin siya nito nginingitian. Alam ni Althea ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang trato sa kanya ni Alejandro. Nagkamali naman siya. Hinayaan niyang maghirap ng ilang taon ang binata. Hinayaan niyang paniwalain itong wala na siya at maging miserable ang buhay ng ilang taon. Kaya nga bukas ang loob ni Althea na tanggapin ang lahat ng trato ni Alejandro sa kanya dahil deserve niya naman ito. At kung dito mapapanatag ang loob ng binata, ay hindi siya kokontra. Pero hindi ibig sabihin, noon ay hindi na niya susuyuin at hihingiin ang kapatawaran ni Alejandro. Nakapagdesisyon si Althea na gagawin niya ang lahat upang suyuin ito at upang mapatawad din siya. Simula noong nandito na si Alejandro sa bahay nila, ay tudo papansin si Althea sa kanya. Ipinagluto niya ito ng paborito nitong pagkain, inaalagaan at inihahanda ang lahat ng kakailangan bago siya pumunta sa kumpanya. May pagkakataon ngang pumitas pa ng bulalak si Althea upang ilagay ito sa tabing mesa sa kama dahil kapag magising na, ang binata ay masilayan ito at mahabag pa ang puso. Subalit iba ang nangyari nang magising si Lele at makita ang ginawa niya. Ay, Mama! May pabulaklak ka pa kay Papa. Yan po bang good morning flower mo ni Papa? Nagulat nga si Althea dahil sobrang biglang nagsalita nga ang anak. Akala niya itulog pa nga ito kaya maingat pa nga niyang inilagay ito. Shh, huwag kang maingay, Lele. Baka magising yung Papa mo. Mahinang saway pa nga ni Althea. Ngunit, nginisian nga lamang siya ng anak bago mabilis. Naginising si Alejandro. Papa, gising! Si Mama bibigyan ka ng bulaklak! Sigaw nga ng paslit. Hindi naman magkamayaw nga si Althea kung anong gagawin sa bulaklak o kung saan pupunta nang iminulat ni Alejandro bigla ang kanyang mga mata at tinignan siya. Good morning! Ani pa nga ng binata na pausang boses. Good morning din sa'yo. Mabilis na wika nga ni Althea. Bago mabilis na ibinigay nga kay Alejandro ang bulaklak, napinitas pa nga niya bago tumakbo palabas ng kwarto dahil sa naramdamang hiya. Sapu-sapu naman ang dalagang kanyang dibdib. Ang kulit talaga ng batang yun. Ginising ba naman yung papa niya pero bakit naman ako mahihiya? Hindi dapat ako mahiya dahil may anak na kami at sa kususuyuin ko siya hanggang sa mapatawad niya ako. Litanya niya sa kanyang sarili. Ngayong araw naman ay kakaiba na nga ang sigla ni Althea. Maaga pa lang, ayabala na nga siya sa kusina. May harina sa kanyang pisngi at icing nga sa mga kamay habang pinapaganda nga ang cake na siya mismong nagdisenyo at nag-bake. Simple lang to, isang chocolate cake na may nakasulat sa ibabaw na Happy Birthday, Alejandro. Mula sa sala ay sumilip nga si Lele, bit-bit ang kanyang maliit na lobo. Mama, sure po ba kayo na magugustuhan niya ni Papa? Confident na saad naman ito? Siyempre naman, kahit simpleng cake lang yan basta galing sa atin siguradong matutuwa ang papa mo. Ilang sandali pa, narinig nila ang busina mula sa labas. Mabilis na napatakbo, si Lele papunta sa pintuan upang salubungin ng ama. Mama, si Papa! Sigaw nga ng paslit.
Halos magkandao-gaga naman si Althea dahil hindi pa nga tapos ang cake. Nagawa niya, pero dumating na nga si Alejandro. Ang aga naman yata niyang dumating. Akala ko ba mamaya pa siya? Hindi pa ako nakaligot na kaayos, bahala na nga. Mahinang reklamo ni Althea at kumuha na siya ng kandila at sinindihan ito. Dinala na rin niya sa sala ang cake upang salubungin si Alejandro nito. Pagpasok nga ng binata ay bumulaga sa paningin niya ang simpleng dekorasyon, mga papel na may nakasabit na Happy Birthday at si Althea na nakatayo sa gitna at may hawak na cake. Napatigil siya sandali at tila hindi makapaniwala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kanta pa nga ng bata. Nakikanta na nga rin si Althea. Happy birthday po sa pinakagwapo kong papa! Masigla at masayang bati nga ni Lele bago ito magpakarga kay Alejandro at humalik sa pisngi ng ama. Lumapit naman si Althea sa kanya at pasimpleng inayos ang kanyang sarili dahil alam niyang para na nga siyang sabog ngayon. Happy birthday! Hindi makatingin nga ng diretso si Althea nang sabihin niya yon. Palihim namang napangiti si Alejandro sa kanyang nakita. Hindi man sabihin ng binata ngunit halata sa mga mata nitong masaya siya sa mga oras na to. Blow the candle na po, Papa! Sigaw ni Lele, sabay turo sa cake. Tumikhim si Alejandro at marahang inilapit ang sarili sa cake. Ano bang wish ko? Tanong niya at sabay sulyap kay Althea. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ulit ang kanilang mga mata. Mabilis namang nailang si Althea, ngunit ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso sa mga oras na iyon. Wish niyo po sana na lagi tayong tatlong magkasama, na sana magkaroon na po ko ng kapatid. Masiglang sabi pa nga ni Lele, na ikinalaki nga ng mga mata ni Althea. Anak, kapatid agad? Sway nga ng dalaga. Napatakip naman si Lele sa kanyang bibig. Oops! Sorry po, Mama. Hindi ko pala birthday kaya hindi ko pwedeng i-wish yun. Sa susunod na birthday ko na lang po, hihingin yung kapatid. Tsaka baka ready na po kayo diyan. Bungis-ngis ng paslit habang si Althea naman ay halos mangangamatis na ang mukha sa sobrang hiya. Napangiti si Alejandro sa kamarahang tumango na parabang sumasang-ayon siya sa hiling ng anak. Hindi iyon napansin ni Althea kaya hinipan na niya ang kandela. Pagkatapos ng kaunting kainan at tawanan, nagpaalam muna si Lele na pupunta sa kwarto upang kunin ang regalo niyang iginuhit para sa ama. Naiwan naman ang dalawa sa sala. Tahimik silang pariho at pinapakiramdaman ang isa't isa. Nilaro ni Althea ang dulo ng cake knife na hawak niya at dahan-dahang nagsalita. Pasensya na kung ganito lang yung handa. Wala akong malaking budget at napalunok siya. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong ipagdiwang yung araw mo. Umiling ng marahan si Alejandro. Hindi mo kailangan humingi ng tawad para sa cake, Althea. Pero nanatiling seryoso nga ang boses nito. Bagaman hindi na nga tulad ng dati dahil mahihimigan mo sa boses nito ang lambing. Alejandro, tawag nga niya sa lalaki. Pakiramdam ni Althea ito na nga ang pagkakataon na hinintay niya para magpaliwanag nga dito. Binalingan naman siya ng tingin ni Alejandro at hinintay ang anumang sasabihin niya. Nag-ipon ng lakas ng loob si Althea. Huminga muna siya ng malalim bago pinuntahan si Alejandro at hinawakan agad ang kamay nito. Alam kong galit ka sa akin dahil sa ginawa kong pagtatago at wala akong karapatang sabihin na huwag ka nang magalit dahil alam ko kung ilang taon kang nangulila sa akin. Ilang taon kang naniwala na patay na ako. Pero gusto kong ipaliwanag ang lahat. Hindi ko intensyon na saktan ka. Nung araw ng sunog akala ko hindi na ako mabubuhay pa. At nang malaman kong may nagbabantang pumatay sa atin ang una kong naisip iligtas ang buhay na nasa sinapupunan ko. Ang anak natin. Napatigil nga si Althea. Sa pagsasalita at nangilid naman ang kanyang mga luha. Matiim lang na nakikinig si Alejandro na para bang ito ang
Pinakahihintay nga niya sa lahat ang magpaliwanag sa wakas si Althea at maliwanagan siya sa lahat. Mahal kita, Alejandro. Mahal na mahal kita. Noon at hanggang ngayon. Pero pinili ko pa rin magtago at magpanggap na patay na dahil natatakot ako. Natatakot ako para sa buhay naming dalawa ni Lele. Tahimik lamang si Alejandro. Pinagmamasta niya si Althea sa harapan niya. Ang parehong babaeng iniiyakan niya gabi-gabi sa puntod noon. Ang tagal mo kong pinaniwala na wala ka na. Mahina at malungkot nitong tugon. Ang tagal kong sinisi ang sarili ko dahil akala ko ako ang dahilan ng pagkamatay mo dahil hindi kita nailigtas. Hindi ko alam kung paano ulit magtiwala. Pero alam mo, Althea, hindi rin ako marunong tumigil magmahal. Napatitig si Althea sa kanya at doon niya nakita ang paggaan ng ekspresyon ng mukha ni Alejandro sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at nanginginig ang kamay na inabot ang mukha ng binata. Hindi ko ihilingin na makalimutan mo lahat. Ang gusto ko lang, bigyan mo sana ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na kaya kong bumawi dahil gusto kong mabuo ang pamilya natin. Alejandro, hindi lang naman lalaking laging bumabawi, di ba? Matagal pa nga bago sumagot si Alejandro. Ngunit sa bandang huli marahan nga niyang hinawakan ng kamay ni Althea at tinitigan nga ito bago ngumiti ng matamis habang nangingilid pa ang mga luha. Hindi ko alam kung kailan ko kayang sabihin na napatawad na kita, pero ngayong araw gusto kong subukan. Napaiyak si Althea sa kaniyang narinig, saka mabilis na niyakap si Alejandro. Hindi niya inaasahan na iyon ang sasabihin ng binata. Akala niya ay itataboy siya nito dahil sa galit dahil nga matagal siyang naghirap. Salamat, Alejandro. Maraming salamat, mahal ko. Iyak nga ni Althea, hinigpitan naman ni Alejandro ang kanyang yakap sa dalaga. Ang sarap muling marinig ang tawag na yon. Ikaw nga si Althea. Masaya ako na buhay ka. Sobrang saya ko, Althea. Huwag mo na sana akong takutin pa. Hindi ko nakakayanin pa sa susunod. Bulong at pakiusap nga nito. Napangiti si Althea. Pangako, hindi na kami mawawalay sa'yo. Ani pa nga niya. Humiwalay sila sa isa't isa at hindi na sila nag-aksaya pa ng oras dahil mabilis na naglapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Matagal silang naghalikan dalawa. Puno ng pagkasabik at pagmamahal ang bawat halik na iginagawad nila sa isa't isa. Napatigil lamang sila sa ginagawa ng may marinig silang mahinang singhap. Sabay nilang tiningnan ang gawing pinanggalingan ng tunog na iyon at mabilis pa sa 4:00 humiwalay sila sa isa't isa nang makita nila si Lele na nakatayo roon at nakatakip na ang kaniyang mga mata. Wala po akong nakita. Babalik na po ko sa kwarto ko. Hanapin ko lang po yung regalo. Palusot ni Lele kahit nasa kamay naman na niya ang regalong tinutukoy niya. Nahihiyang nagkatitigan naman si Althea at Alejandro at hindi nga nila mapigilang mapasapo sa kanilang mga mukha dahil sa nangyari. Yay! Paparating na yung kapatid ko! Mas lalo pa silang dinalaw ng hiya nang marinig ang isinigaw ni Lele. Akala ng batang ito ay o-orderin lang ang kapatid. Nahihingi niya at bukas, makalawa ay dadating na ito sa bahay nila. Napailing na lang si Althea habang si Alejandro naman ay napakamot ng ulo at hindi malaman kung matatawa ba o mapapahiya. Ngunit sa halip na pag-usapan pa ang isinigaw ni Lele, ay nagkatinginan na lamang silang dalawa at sabay na natawa. Sa mga sumusunod na araw, dahil nasa maayos naman ang kalagayan, si Lele ay pumasok na rin si Althea sa trabaho. Hatid sundo siya ni Alejandro dahil iyon ang gusto ng binata. Nahihiya nga si Althea dahil sa tuwing nandyan, ang binata ay pinagtitinginan tuloy siya ng nga katrabaho niya pati na ang manager nila. Dahil namumukaan nila si Alejandro. Hindi tuloy makapag-focus si Althea sa ginagawa niya dahil nga sa mga walang katapusang tanong na natatanggap niya mula sa mga katrabaho. Ngayon ay naabutan siya ng dilim dahil matagal niyang natapos ang trabaho. Paglabas niya ng hotel ay nakadungaw na si Lele sa bintana ng sasakyan ng kaniyang ama.
Mama! Sigaw nga ng paslit at nakangiting kumakaway nga sa kanya. Nakangiting pinuntahan nga ni Althea ang nakaparadang sasakyan ni Alejandro. Sa kanya pinisilampising ng anak. At bakit ka nakabihis ng ganyan, anak? May lakad ba tayo ngayon, ha? Malambing na tanong ng dalaga sa anak nang mahalikan niya ito sa pisngi bilang pagbati. Hinalikan din naman ni Althea si Alejandro sa labi nito ngunit mabilisan lang at tinakpan naman niya ang mata ng anak upang hindi makita yon. Sabi ni Papa magsisine daw po tayo. Gusto ko po nun, Mama. Gusto ko pong gumala tayo ngayon. Excited na sambit nga ni Lele. Nakangiting tinignan naman ni Althea si Alejandro na nakangiti din naman para naaliw nga din. May bagong labas na movie. Saad nga nito. I think we should try doing family movie marathon. Masaya yun. Wika ni Alejandro. Umakto namang nag-iisip nga si Althea. E di ano pang hinihintay natin? Tara na at baka malate pa tayo. Masayang wika nga niya. Napapatalo naman sa saya si Lele sa backseat ng sasakyan. At habang bumabiyahe nga ay hindi mapigilan ng paslit ang tumahimik dahil sa umaapaw na saya at pagka-excite. Papa, tingin po tayo ng mga dinosaur po ha. Tapos kumain po tayo sa mall mamaya. Gusto ko po yung ice cream tapos laro po tayo doon. Masayang hiling pa nga ng paslit. Tumango naman si Alejandro. Okay anak, gagawin natin yun. Anya, kahit sa unahan nga siya nakatingin. Mama, kamusta po palang trabaho nyo? Nakakapagod po ba? Gusto nyo po bang masayin po ang likod nyo? Malambing na tanong ni Lele sa ina. Marahang natawa na lamang si Althea sa anak nang sinimulan nitong masahin ang likod niya. Nasasarapan naman ang dalaga dahil may naramdaman nga siyang sakit dito dahil sa pagtatrabaho kanina. Buti na lang at naisip itong gawin ni Lele. Grabe naman yan anak. Ang galing-galing naman ng masahista ni mama na yan. Natatawang sabi nga ni Althea habang iniaayos nga ang pagkakaupo. Mas lalo pang ginalingan ng paslit ang pagmamasahe sa ina at habang bumibiyahe sila o nagpapatugtog si Alejandro ng paboritong kanta ni Lele. Nagsimula itong sabayan ni Althea at di nagtagal ay nagtawanan na silang tatlo habang nagkakantahan at gumagawa ng sariling bersyon ng lyrics. Pagdating nila sa sinehan ay halos mapatalon si Lele sa tuwa. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang mga magulang habang pumipila sila. Papa, Mama, nood po tayo nun. Buong siglang sabi nga niya. At tinuro pa ang isang movie poster. Natawa na lang si Alejandro nang makita niya ang poster ng piniling pelikula ni Lele. Isa itong horror movie na may nakakatakot na bata sa gitna. Anak, sigurado ka ba dyan? Tanong nga ni Althea habang bahagyang kumapit sa braso nga ni Alejandro. Dahil hindi pa nga nagsisimula ang palabas, ay natatakot na nga siya. Baka mamaya ako pang mapasigaw sa sinehan eh. Opo mama, pero wag kang mag-alala. Ako pong magtatanggol sa inyo ni Papa. Buong tapang na sagot nga ni Lele, sabay taas ng maliit na kamao nito. Napailing-iling si Althea sa inasta ng anak habang si Alejandro naman, napapangiti lang. Huwag kang mag-alala mahal, nandito lang ako. Pagpapagaan nga ni Alejandro sa nararamdaman niya, pero napanguso lang si Althea. Alam na alam ni Alejandro na matatakotin si Althea kapag ganitong pelikula na ang pinag-uusapan. Ayoko mahal. Mahinahong bulong nga ni Althea at nagpa-cute pa nga kay Alejandro. Para kay Lele, okay? Tignan mong saya-saya ng anak natin ngayon. Wika naman ni Alejandro, kaya napabuntong hininga ng malalim si Althea nang makitang masaya nga ang anak. Wala na siyang ibang nagawa, kundi ang pumayag na rin. Nang magsimula ang pelikula, ay tudokapit lang si Althea kay Alejandro. Bawat parte ng pelikula ay nakakatakot, kaya may pagkakataon na halos kumakandong na siya sa binata at napapayakap dito habang sumisigaw. Si Alejandro naman ay mukhang aliw na aliw sa nangyayari.
Si Lele ay matapang na bata. Sayang-saya siya sa kaniyang nakikita at parang hindi kinakatakutan ang mga lumalabas sa screen. Diyos ko, ano ba yan? Mamamatay yata ako dito eh. Sigaw ni Althea, ngunit natatawang niyakap lang siya ni Alejandro nang may biglang lumabas na nakakatakot sa screen. Nang matapos ang palabas, ay halos maubos ang energy ni Althea kakasigaw kanina. Sa isip niya ay hindi na siya uulit pa dahil parang mababawian na siya ng buhay kanina. Pag-uwi nga nila ay agad na bumagsak si Lele sa higaan. Mama, Papa, matutulog na po ko. Ang saya ko po ngayong araw. Maraming salamat po. Ani ng paslit habang nakapikit na. Halatang napagod sa kakatawa, kakakain at kakasigaw sa sinehan kanina si Lele. Mahimbing itong natulog at may bahid pang ang ngiti sa labi habang yakap-yakao ang paborito niyang laruan. Napangiti si Althea at Alejandro habang pinagmamasdan ng anak. Hinalikan muna nila ito bago tahimik na isinara ang pinto ng kwarto. Pagod na pagod yung bata. Mahinang sabi nga ni Althea habang nakangiti. Pero ang saya niya kanina. Ang tagal ko na rin hindi nakitang ganyan kasaya si Lele. Hindi lang naman siya ang masaya. Sagot ni Alejandro habang lumapit nga lalo kay Althea. Ikaw rin naman. Napatingin si Althea sa kanya. Ako? Tumango si Alejandro. Sa kadahan-dahang inabot ang kamay ng dalaga. Oo, ang saya mong tignan kanina, mahal. Yung tawa mo, yung ngiti mo parang dati lang. Ang tagal kong hindi nakita yon. Sandaling natahimik si Althea. Bigla naman siyang niyakap ni Alejandro at ilang minutong hindi binitawan. Akala ko talaga, hindi ko na masisilayan pang muli ang mga tawa at saka ngiting yon. Bulong pa nga niya. Humiwalay si Alejandro at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Masaya akong kasama kita ulit at gagawin ko talaga ang lahat upang maprotektahan kayo ni Lele. Hindi ko kayo hahayaan na mapahamak, hindi ko hahayaang may mangyari sa Sa inyong taong masama. nagtangka sa buhay ni Althea noon at sa naging dahilan ng sunog ay alam na ni Alejandro lahat. Hindi na ito inilihim pa ni Althea. Kung gusto niyang magkasama silang tatlo ay dapat wala na siyang ililihim pa sa binata. Hindi naman palalagpasin ni Alejandro ang kaniyang nalaman. Kahit pa malapit niyang kaibigan, ang salarin ng sunog noon ay pagbabayarin niya ito sa kasalanan niya kay Althea. Sa araw din ng aksidenteng iyon ay may nagtangkang magnakaw sa bahay ni Althea. Kinuha nito ang kwentas na ibinigay ni Alejandro sa dalaga pero sa kasamaang palad ay nadamay ito sa sunog at iyon nga ang inakala ni Alejandro na si Althea. Kaya matagal niyang pinaniwalaan na wala na nga ang babaeng mahal niya. Dahan-dahan hinapit ni Alejandro si Althea palapit sa kaniya at marahan din ang naging paglapat ng kanilang mga labi sa isa't isa. Salamat, Alejandro. Bulong nga ng dalaga. Hindi lang dahil nandito ka, kundi dahil pinili mong manatili at bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Mahigpit naman siyang niyakap ni Alejandro. Wala naman akong planong umalis at iwanan kayo. Sapat na sa akin ang ilang taong hindi ko kayo nakasama. Mahinang sagot ng binata bago siyang muling hinalikan ng banayad at puno ng pagmamahal. Hanggang sa hindi na nga, simpleng halikan lamang ang nangyari ng gabing yun. Naging panatag na ang puso ni Althea. Kahit ilang taon silang pinaghiwalay, dalawa ng tadhana ay nahanap pa rin nila ang daan para sa isa't isa. Naging masama man ang naging nakaraan ni Althea, ngunit dahil narito na si Alejandro at handa siyang protektahan, ay pawang wala ng kinakatakutan ang kaniyang puso. Naisip nga ni Althea na sana noon pa niya ito naisip gawin. Sana ay hindi siya nagtago ng mahabang panahon. Sana ay nagtiwala siya kay Alejandro. Ngunit ang nangyari ay nangyari na. Hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Ang magagawa na lamang ni Althea ngayon ay ang tanggapin at magpatuloy sa buhay kasama na si Alejandro. Makalipas nga lang ng isang taong pagsasama ni Althea at Alejandro matapos ang kanilang pagkikita muli
ay hindi na nila pinatagal pa ang pag-iisang dibdib. Sila ay nagpakasal na upang madala na ni Lele ang apelyido ng kaniyang ama at maging tunay na silang mag-asawa. Simula pa noon at hanggang mawalay sila sa isa't isa at magkatagpo muli ay walang nagbago sa kanilang nararamdaman. Mahal na mahal pa rin naman nila ang isa't isa at pariho nilang ramdam ito. Ang taong dahilan naman sa sunog noon ay nakakulong na rin ngayon sa presinto. Binigyan ni Alejandro ng hustisya ang nangyari noon. Hindi niya hinayaang mabaon lamang ito sa limot matapos naging malaki ang epekto nito sa pagsasama nila ni Althea noon. Naging masaya at pawang wala nang makakasira sa pamilyang kanilang binuo ngayon. Nasa iisang bahay na rin nakatira ang tatlo. Pinalipat ni Alejandro ang kaniyang mag-ina sa bago niyang biniling bahay bago pa man maikasal silang dalawa ni Althea. Dito nila mas bubuuin pa ang pamilyang pinapangarap nila. Papa, si Mama gising na! Sigaw ni Lele mula sa sala nang makita niya ang kanyang inang bagong gising. Hindi naman magkanda o gaga na lumabas si Alejandro mula sa kusina. Abala ito sa pagluluto pero nang marinig ang isinigaw ng anak ay iniwan niya ito agad upang mapuntahan si Althea at maalalayan ito sa pagbaba. Buntis kasi si Althea at lumalaki at bumibigat na ang kaniyang tiyan. Lalo pat kambal ang kaniyang dinadala ngayon. Kaya nga tudo alaga si Alejandro sa kaniya, pati na si Lele dahil kung iisipin ay kaniya itong hiniling noon na magkaroon ng kapatid. Asawa ko, halika. Hinay-hinay ka lang bumaba. Mabibigat na ba sila? Gusto mong kargahin kita? Malaming na tanong nga ni Alejandro habang maingat na inaalalayan nga ang asawa. Sa kabilang gilid naman naroon si Lele at naalalayan nga din ang ina. Medyo asawa ko, pero kaya ko naman. Huwag mo na akong kargahin. Maayos na rin ito para makapag-ensayo ako. Tugon ni Althea. Mama, niluluto po si Papa ng almusal po natin. Hindi po kayo masyadong nakakain kaya mas sinarapan po niya ang pagluluto po ng paborito niyong pagkain. Masiglang kwento pa nga ni Lele habang tumutungo nga sila sa kusina. Talaga ba? Matikman nga. Nakangiting saad nga ng babae dahil medyo nabubulol pa nga si Lele sa pagkwento sa kanya. Pinaupo na ni Alejandro ang asawa at inihain na nga niya ang mga niluto niya. Dahil sobrang maalagain ngayon ni Alejandro, ay hindi na niya hinayaan pang magbuhat ng kubyertos si Althea. Siya na mismo ang sumusubo ng pagkain dito. Ang sarap Puri nga ni Althea na siyang dahilan para maging malawak pa nga lalo ang ngiti ni Alejandro. Siyempre para ganahang kumain, ang napakaganda kong asawa at maging healthy ang mga babies na to. Anya nang marahang haplusin ang tiyan ni Althea. Ilang buwan na lang ang hihintayin nila at lalabas na ang kambal. Hindi na nga makapaghihintay pa si Alejandro, lalo na si Lele dahil gustong-gusto na nilang masilayan ang mga ito. Magiging masaya na naman ang kanilang buong bahay. At dahil may paparating na 2 bata, ay tiyak magiging maingay at puno ng kakulitan na naman ang pamilya nila. May dagdag na makukulit at sakitin ng ulo kay Althea. Pero kahit ganoon, ay mahal na mahal niya ang mga ito. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Althea at Alejandro. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa, Elie Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elie Evangelista Anderson, Jaylen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod,
Marilugol Matico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Forteza of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Caday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamin Danao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Loida Gabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu,